Hello mga ka-acid reflux. Andito naman tayo sa channel kong Orly Noy Noy para bahagi ang mga ka-acid reflux natin. Ngayon, may ako, babasahin lang natin yung nagpadala sa akin mga ka-acid. Ito si John Paul ito yung text niya sa akin. Yan, bali nag-text siya. Basahin ko na lang kasi medyo malabo yung ito, Bisaya kasi ito, bali, lang, i-translate natin ng Tagalog para maintindihan din ng mga Tagalog natin na mga subscribers. Ito, Boss, isang araw, kumain ako ng abukado nga nilagyan ko ng condensed milk. Pagkatapos, sa umaga, nag-CR ko. Yung dumi ko may kasamang dugo. Yun. At hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala, andito pa rin. Yun pa rin yung pakiramdam ko. Sa umaga, atakihin ako sa acid, mahirapan ako maghinga. Yan sabi ni boss. Something wrong sa tiyan, wala pa unta mi nagkaunog abukado. Wala pa dyan hindi pa siya kumain siya ng abukado. Sakit. Yung naramdaman niya, yon daw, yung kumain siya ng abukado. Tapos, bigla nag-iba ng pakiramdam niya, nagpa-lab test ko sa doktor. Nako, pero okay naman lahat. Pero bakit mabilis akong kapoyon? Ito. Sa mga umaga, malakas pa ako. Pagdating ng 3 ng hapon, doon atakihin ako. At saka mahirapan siya maghinga. Ito yung niya. Ito yung acid na medyo stress to pag ganito. Boss. Bale, boss, ang masabi ko dito, kaya mahirapan ka maghinga kasi stress. Bal na stress ka, nagkaroon ka na rin ng anxiety. O ganito na rin kasi binabantayan mo na yung sarili mo kung anong oras siya atake. Ngayon, totoo, pag kumain ka ng abukado, wala naman problema. Yan, mga pagkain ng yung condensed mo. Wala doon. Wala doon ang problema. Kaya ka nagkaroon ng dumi na may kasamang dugo. Kahit di ka kumain nun, talagang pag malakas ang acid mo, dudumi ka talaga ng dugo dudumi ka na may kasamang dugo, pero hindi talaga dugo na idudumi mo. Yung may kasama yung dumi, may kasamang dugo. Kasama yan, boss, sa acid kasi yung tiyan kasi natin, sobrang init yan. Bali, iniinit sa ilalim, kaya paglabas ng dumi mo, doon nasama yung sa init ng katawan mo, nasama na yung dugo. Pero hindi naman talaga yan, araw-araw ka dumudugo. Minsan lang yan na magparamdam na dugo. Ngayon, kanya-kanya din ang atake natin. Minsan, anong oras? Sa akin kasi dati, umaga, at saka madaling araw. Yan talaga yung atake sa akin. Tapos, hindi na ako makatulog ng maayos kasi iniisip ko yung sakit ko. At saka paghiga rin ako din kasi, kaya hindi ako makatulog kasi para akong ang tawag nun, yung paghiga ko, parang umiikot yung paningin ko. Yung buong paligid ko umiikot. Pag humiga na ako, kaya minsan di ako makatulog talaga. Kaya, pagdating ng umaga, yun na, boss. Para na tayong zombie. Wala nang lakas, puyat, kasi walang tulog eh. Sakit na yung ulo, manhid na yung buong katawan. Ganon yan, boss. Yun. Yung sinabi mo na mahirapan ka maghinga, ang totoo niyan,
Bale, papayat ka na niyan, tapos mahirapan ka na maghinga niyan. Ang alam ko diyan, di man, kasi ang experience ko lang, kaya ako nahirapan maghinga, kasi nga, puro na, naramdaman ko, puro stress na, binabantayan ko ang sarili ko, tapos hindi na ako makakain ng maayos, kasi nga, pag kumain ako, iba, pag kain ko lang ng ganun, para kung atakin sa puso na, hanggang dito lang yung kinain, tapos, yun, para kung, hindi ako mapakali, pag ano, hindi na ako mapakali niyan, pag kumain ako, kasi, iba ka naman, pag kain ko lang ng ganun, para kung mahilo, bigla, ganun, ganun yan, boss. Bale, yung itong problema mo, wala to sa kinain mo, wala din to sa ano, yung sinabi mong mabilis kang hingalin, totoo yan. Kasama sa acid yan kasi ikaw nga tatayo ka. Minsan pag tayo mo, mahilo ka eh. Minsan maglakad ka, biglang mahilo ka na mawala kasi babalik, ganon. Ganon. Naranasan ko yan ng ganon. Tapos yung paningin ko, nagdidilim na. Rin minsan yung iba, makakita yung kabila wala. Pero ang sa ganon, huwag tayong matakot. Kasi sa isip lang natin na hindi totoo yan. Example, nahirap ka maghinga. Tapos gusto mong pupunta sa doktor kasi doon ang gagaling. Pero pag makita mo na yung ospital doon, doon ka na sa doktor, kahit hindi pa man nakita yung doktor, pakiramdam mo, okay na kasi nga, ang sa isip mo, gusto mong makapunta sa doktor. Kasi yun ang sa isip. Minsan kasi, yung isip natin kasi minsan, pag natatakot tayo, magkatotoo yan. Kaya pag inatake tayo, example, nahilo ka bigla, tapos, sabi mo, walang kasama, baka mahimatay ka dito. Ang isipin mo, dapat kalma lang, huwag kang matakot. Tapos, mahirap ka maghinga. Ganon. Ano lang, inhale, exhale lang, ganon. Ganon lang. Huwag kang matakot kasi, wala, pag pumunta ka sa, example, sa doktor, bibigyan ka lang ng gamot yan. Ang gamot nila, pabakalma lang naman yan. Pero yung acid mo, hindi nawawala yan. Kaya talaga, pag ganito, boss, may acid ka, boss, example, ganito, kung may makita ka sa katawan mo, huwag kang matakot. Pag, example, di ba, sabi mo, tray, atakehin ka ng tray. Atakehin mo kasi ang sa isip mo, doon ka atakehin. Pero pag yung tray na yon, example, mga tray ng hapon na, kung example, kung pupunta ka sa ibang lugar at example, may kausap ka, hindi atake yun. Kasi yung isip mo, nalibang doon sa kausap mo. Nalibang na doon sa kwentuhan nyo na, ganon. Kaya mawawala yun. Tapos, pag ang may acid na kasi tayo, pag may stress na tayo, nervous, takot na tayo niyan. Example, pag yung kapitbahay natin na may gano'n na, example, may nangyari. Ikaw, kakabahan ka na rin kasi ang sa isip natin, gano'n ako eh, kakabahan ako na, baka ako ang susunod, baka magkaganyan din ako. Kasi yun ang sa isip ko kasi nga, ang pakiramdam ko sa buong katawan ko, puro sakit yung buong katawan ko. Dito. Pag minsan nga dito, lakas ng kabog yan, ganun. Doon ka nagkakaroon ng, parang nervous, takot ka na yan. Kaya huwag man takot. Bale, pag kumakabog yung dibdib natin, inom lang tayo ng mainit na tubig. Yun talaga ang solusyon. Ito tubig na, konti-konti lang. Huwag naman yung sobrang dami. Para ma-relax tayo. Tapos, yung takot natin, mga boss, yun ang isa sa kaya matagal tayong gumaling dahil hindi tayo lumaban, pinabayaan lang natin. Tapos, ito yung maganda ha. Ito. Huwag kang unahan ang sarili. Example, may sakit, di ba? May sakit na tayo. Dapat magtiwala na tayo sa Panginoon natin na siya na ang bahala kasi dapat ganun tayo. Hindi tayo mag-isip ng masama. Example, gusto ko nang mawala sa mundo kasi sa sakit na to. Problema na, di ko na maalam kung ano ang gagawin ko. Nagkasala ka na niya kasi pinangunahan mo yung Panginoon eh. Imbis na
Siya ang nakakaalam sa buhay natin, pinapangunahan mo. Kaya ang gawin mo, huwag mong pangunahan, atakihin ka man atakihin, lumaban ka lang. Tapos huwag mong sabihin na baka mamatay na ako. Hindi, kasi ang Diyos ang nakaalam sa buhay natin kung kailan tayo kukunin. Kaya ang gagawin natin, lumaban at lumaban lang tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Oh, hanggat nabubuhay tayo, huwag nating isipin na ano tayo, na mawala tayo. Kasi hindi naman, kahit sabihin natin na inatake ka ng inatake, pero hanggang ngayon, tingnan mo, buhay ka pa rin, di ba? Sa akin, dami ko nang naranasan, halos yung katawan ko dati, parang di ko na alam, pero, anong nangyari? Nawala, natagalan. Dahil sa, nagtitiwala ako sa Panginoon na gagaling ako at siya ang bahala sa lahat. Basta ang gagawin ko lang, lalaban ako sa sakit na to. Hindi ako magpapatalo. Ganon lang yan. Pabayaan mong katawan mo. Atakihin ka kung saan ka pumunta. Huwag ka matakot. Kasi ang sa isip lang natin, talagang negative tayo. Pupunta tayo doon sa lugar. Atakihin ka. Pinapangunahan mo sarili mo. Punta ka doon. Pabayaan mo, atake siya. Pero lalaban ka. Hindi natin pangunahan na baka mawala na ako dito. Kasi nagkakasala tayo. Dapat laban lang tayo at sabihin natin, Panginoon, ikaw nang bahala. Gabayan mo ako kung ano man ang ano mo sa akin. Wala. Ikaw nang bahala kung anong gusto mo sa akin. Basta ako, sa sakit na to, lalaban ako para mabuhay. Yun lang. Yun ang dapat nating gawin. Para gagaling tayo. Kasi, ganyan ang ginagawa ko. Hindi ako gagaling kung hindi ako lumaban at nananalig sa Panginoon. Ganon lang yan, boss. Lahat na kinakain natin, huwag natin damihan yung sakto-sakto lang. Basta may acid tayo, iwasan muna natin yung mag-ano tayo ng mga maasim, mga soft drinks, yan. Iwasan muna natin yan, pero pag alam mo ng katawan mo na medyo pa okay na, doon muna dandahan kumain ng mga bawat paunti-unti lang, pero wag naman yung araw-araw. Para yung katawan natin, babalik sa dati, mga boss. Yan, mga boss, ha? Yan lang talaga gawin mo. Lumaban ka ng lumaban, huwag matakot. Huwag pangunahan ng Panginoon kasi nagkakasala tayo. Siya na ang bahala. Sige, boss, dito lang. Dito lang masagot ko sa iyo sa ano mo. Maraming salamat po sa pagsuporta. At saka shout out pala sa akong kaibigan na si Rosby Vlog. Ilagay ko dito. Ito, palaging nanonood to sa videos ko at dito daw siya kumukuha ng lakas. Maraming salamat, Idol Rosby. Maraming salamat. Dito na lang.